Nay, aaminin ko po, masama po talaga yung loob ko sa inyo. Pero siguro, tama si Danilo. Baka meron po kayong mabigat na dahilan kaya napamigay niyo po yung mga kapatid ko. Pero bakit, Nay? Paano niyo po nagawang mawalay sa kanila? Buntis pa lang ako sa'yo noon. Nang mamatay ang tatay mo. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung mga kapatid mo. Para sa isang ina, wala na masasakit pa sa makitang nahihirapan ng anak niya. Nak, ha? Nak, huwag ka munang bibigit, nak. Nak, ito na ako. Ano ho, Dok? May malubhang sakit sa baga yung anak ko? Oo, Mrs. Bronchopulmonary dysplasia o BPD ang tawag dito. Makakasurvive naman ho ang bata sa ngayon. Pero babalik pa rin ang mga symptoms at posibleng manganib pa ulit ang buhay niya hanggat hindi pa siya lubusang nagagamot. Diyos ko. Diyos ko. Eh, Dok, wala naman akong pera pantustos sa paggastos sa pagpapagamot sa anak ko. Dok, paano na? Dok, ayoko namang mawala yung mga anak ko. Dok, yung anak ko. Gusto ni Ma'am Alice, pati isang kapatid mo ang punindi. Hindi na ako nakapag-isip nun. Basta ang gusto ko lang, gumaling na kaagad yung kapatid mo. Alam niyo po, Nay, kung nasan po sila ngayon? Sinubukan kong hanapin sila. Pinilit ko. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung nasaan sila. Matatanggap ko kung magagalit ka sa akin. Inisip ko lang naman yung kapakanan ng mga kapatid mo eh. Patawarin mo ako, Emma. Patawad ka. Ano to? Bubusugin mo ako bago bitayin? Ay naman, kung ano-anong iniisip niyo. Alam ko naman eh. Di na rin maganda tingin mo sa akin. Nay, kwento po sa akin ni Emma kung bakit niyo sila pinamigay. Nay, naiintindihan ko po kayo, Nay. Bait-baitan acting? Di mo alam maging ina. Di mo ako maintindihan. Ma'am, pinapatawag niyo daw po ako. Nakakita ka na ba ng ahas, Emma? Ho? Nakakita ka na ba ng ahas? Oo. Kamukha mo ba? Oh, come on, Emma. I'm just kidding. Where's your sense of humor? Huwag ka mag-alala. Wala kang kamukhang ahas. Because you outshine them all. Dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamagaling.
Ma'am, pwede na po ba akong umuwi? Tapos na po kasi yung mga labada ko. Actually, Emma, I have a special task for you. Napansin ko kasi na madumi na yung storage room. Kaya kung okay lang sa'yo, pwede bang pakilinis mo? Baka kasi meron ng unwelcome guest na isang ahas na tumitira na pala doon. At wala akong kamalay-malay. Mami? Bakit po? Nothing. Nasaan yung necklace ko? Hello, Astrid. Handa ka na bang bumawi sa akin? Good. Then alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Paano to napunta dito? Ay, Ma'am Astrid, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit po may mga dala po kayong polis? Halika na kuya, pumasok tayo. Bilisan niyo. Sandali lang po yan, ma'am! Wait, sandali lang po, ma'am! Alam po ba ito ni Ma'am Olive, ma'am? Ma'am! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ninanakawan mo kami. Ma'am, hindi po. Sir, hulihin niyo yung babaeng yan. Yan yung babaeng ng loob sa amin ng isang gabi. At ngayon, huling-huli, pinagnanakawan na naman niya kami. Binigyan na nga kita ng trabaho, nakuha mo pa akong nakawan. Ginawa mo pang grocery ang bahay ko. Eh, ikaw nagplanta ng mga yan eh, pati nga yung kwentas dun sa kwarto. Sira, ulo pa na yun eh. Kung kaya ko lang talaga magbigay ng statement sa mga pulis, gagawin ko eh. Sasabihin ko sa kanilang lahat na wala naman talagang kasalanan si Nay Emma na inosente siya. I have an idea. Baka pwede kita tulungan. Siguraduhin mong mapafile mo ang kaso within 24 hours. Spare no cost and expediting it. Lalabanan natin yung Olive na yan. Ano? Marami siyang pambayad sa abogado, ma-influensya, maraming koneksyon. Paano naman tayo mananalo doon? Alam ko pong hindi po ganong klaseng tao si Ate Emma. Unless she was framed up.